name like Jesus. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, karangalan at kadakilaan, Panginoon. Dahil sa iyong pangalan, kami ay naligtas, Panginoon. Sa iyong pangalan, mayroong kagalingan. Sa iyong pangalan, mayroong kapangyarihan. Sa iyong pangalan, mayroong kaligtasan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, Panginoon. Wala ka pong katulad, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagsabi sa iyong salita, na kung saan may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo na amin pong nararanasan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, narito po kami upang patuloy na mag-aral ng iyong banal at makapangyarihang mga salita. Hayaan mo nga po, Diyos, na sa umaga pong ito, bago po kami dumako sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, hayaan mong siyasatin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Ano man, O Diyos, ang nakikita mong bahid, karumihan o kasalanan, mga bagay na nagawa po namin na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyong harapan, ito man ay sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami, linisin mo kami ng banal at makapangyarihan mong dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. At dalangin po namin ang bawat isa po sa amin ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong harapan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. At sa umaga pong ito, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang mga salita, hayaan mo nga po, Diyos, na patuloy mong ihanda ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. At anuman, O Diyos, ang mensahe mo sa amin sa umaga pong ito, hayaan mong ito'y lubusan po naming maunawaan upang ito'y aming lubusang maisapamuhay sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas. Ikaw ang maluwalhati sa umaga pong ito. At ang tagumpay na nagmumula sa iyo ang patuloy mong iparanas sa buhay ng bawat isa po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Praise the Lord, praise God. Nakakaupo na po ang bawat isa. At purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa bawat isa. So tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng buwan ng October, na kung saan atin pong tinatalakay ang ating pong naging tema ngayong buwan na October, Arise and Build a God-Exalting Church. Praise God. Kung kayo po ay mayroong dalang Bible, samahan niyo po akong buksan dito po sa John chapter 3. Kung saan dito po natin hinango yung ating pong naging tema ngayong buwan ng October. Dito po sa John chapter 3, beginning verse 27 to 30.
Babasahin ko po ayon sa Magandang Balita, Biblia sa Tagalog, ng John chapter 3, simula 27. Ang sabi po rito, sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Verse 30, kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang mga salita. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan, ito po ay pinamagatan kong Christ be exalted. Yan. Ang Panginoon o si Kristo ang maging mataas o ang maitaas. Yan. Nahinango po rito sa verse 30 na ating pong binasa. So napakahalaga po na sa buhay po natin o sa iglesia ng Panginoon ay tanging ang Panginoon lamang po ang maitaas. Walang sino mang dapat na maitaas sa buhay po natin o kahit sa anumang simbahan. Napakahalaga na ang Panginoon po ang naitataas. Sapagkat kapag naitaas po ang Panginoon, naroon po yung katagumpayan. Nakakabintahi po yung pag nasa itaas. Di po ba? Kapag ang isang bagay po ay nasa itaas, ito po ay madaling makita. Kaya sa buhay po natin o sa iglesia ng Panginoon, kapag siya po ay nait na taas, madaling makita ang Panginoon. Pangalawa po, kapag ang isang bagay po ay nasa mataas na bahagi, naroon po yung madali po yung tagumpay. Di po ba? Katulad po sa mga sundalo, kapag sila po ay nasa mataas na lugar, kapag mayroong encounter, mas nakalala po sila, mas madaling magtagumpay. Kaya kapag tataas po ang Panginoon, naroon po yung katagumpayan. Kaya, Christ be exalted. Sa ating pong introduction, there are many men of God in the Bible. Marami tayong makikitang mga dakilang lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung isa-isahin po natin yan, baka matapos ang maghapon na hindi po natin na isa-isa. Yan. One of them is John the Baptist. Isa po rito si Juan Bautista sa dakilang lingkod ng Panginoon. Kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, bagamat kung ating pong pag-aaralan, kung ating pong titin na hindi gaanong nababanggit yung pangalan ni Juan Bautista. Hindi katulad ng mga ibang men of God, katulad ni Abraham, ni Moises, ni Joshua, at ng mga prophet. Yan. Sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 11, I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na mas dakila kaysa kay Juan Bautista. Sabi po ng ating pong Panginoon. Kaya si John the Baptist po ay isa sa dakilang lingkod ng ating pong Panginoon. As we look at the small segment of John the Baptist's life, we can see that Christ be exalted in his life. Sa maliit o maikling buhay ni John the Baptist dito po sa lupa, makikita po natin na naitaas ang Panginoon sa kanyang buhay. Bagamat maikli po yung kanyang naging bahagi ng kanyang buhay dito sa lupa. Kasi di po ba si John the Baptist ay napugutan ng ulo.
So, hindi, kung pangasano, hindi naging matagal yung kanyang, praise God, praise. Hindi naging mahaba yung buhay ni John the Baptist dito sa lupa. Pero makikita po natin na naitas niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga din po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hindi pinag-uusapan kung naging mahaba ang buhay po natin dito sa lupa, kung naging maiksi man. Ang mahalaga po, mahaba o maiksi yung buhay po natin dito sa lupa. Ang napakahalaga, maitas po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Katulad ni Juan Bautista. Kaya Christ be exalted. So, 3 bagay lamang po na nais kong ibahagi po sa inyo ngayong umaga about Christ be exalted. Una, yung tinatawag na humility before God. So, makikita po natin yan sa buhay ni Juan Bautista. Yung kapakumbabaan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. So, napakahalaga po yung tayo ay mapagpakumbaba. Ang pagiging mapagpakumbaba po ay isa po yan sa katangian ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nagiging mapagpakumbaba, naitataas. Hindi tayo, hindi yung ating mga sarili, ang naitataas po ay ang ating pong Panginoon. Kasi isa po yan sa katangian ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, yung katangian ng Panginoon na mapagpakumbaba, pag tayo po ay naging mapagpakumbaba, ay nakikita sa ating pong buhay. Kaya, humility before God, napakahalaga po. Sabi nga po ng Philippians chapter 2, verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Ang sabi po doon. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinilit yung kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, nagpakababa siya. Na nasa piling natin, nagpakababa. Naging alipin ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po yung humility, yung mapagpakumbaba tayo sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Hindi lamang sa harapan po ng mga tao. Kasi may mga tao po na humble pero sa harapan po ng tao. Hindi sa harapan ng Diyos. Pagdating sa harapan ng Diyos, sila po ay mayayabang. Pero pagdating sa harapan ng tao, sila ay mapagpakumbaba. Ang pinag-uusapan po natin dito, humility before God. Yung pagiging mapagpakumbaba sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Paano po naging mapagpakumbaba si Juan Bautista sa harapan po ng ating Diyos na buhay? Una, yung tinatawag na sovereignty of God. Yan. So, ang sabi po sa verse 27, basahin po natin ang verse 27, John answered and said, ito po yung sabi ni John, a man can receive nothing unless it has been given to him before heaven. Sa Tagalog po, sabi po rito, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. So ito po yung pagpapakumbabang para sa Diyos. Na makikita po natin kay Juan Bautista, in-acknowledge niya na walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ibig pong sabihin, anuman pong meron po tayo, yan po ay bigay sa atin ng Diyos. Kaya yun po yung pagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. Hindi inari ni Juan Bautista na anumang meron siya, ito ay dahil sa kanyang sariling lakas. Ito ay dahil sa kanyang sariling karunungan. Kundi dahil ito ay galing sa Diyos. Kaya anuman pong meron po tayo man ay maraming kayamanan, maraming ari-arian, yan po ay galing sa Diyos. Tayo man ay mayroong magandang mukha, yan ay galing sa Diyos. Kinakailangan naitatas ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Meron tayong magandang boses sa pagkanta, bigay po yan sa atin ng Diyos. Meron tayong magaling tayong tumugtog, yan po ay bigay sa atin ng Diyos. Kaya dito makikita po natin, inari ni John the Baptist na walang tatanggapin ang tao. Malibang ito ay ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya makikita po natin yung pagpapakumbaba ni Juan Bautista sa harapan po ng ating Diyos na buhay.
Kaya maging sa buhay din po ng bawat isa po sa atin. Ano man pong meron po tayo, hindi dahil yan ay ating nakamit dahil sa ating sariling lakas, sa ating karunungan, kalaman, kundi yan po ay galing lahat sa ating Diyos na buhay. Kasi ang buhay po natin, ang hininga po natin ay galing sa Diyos. Kaya, sovereignty of God. Pangalawa po, yung tinatawag na submission of John. Yung pangpapasakop ni Juan. Sabi niya, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven or from God. So makikita natin yung pangpapasakop ni John sa Diyos. Kasi ang sabi niya, hindi ito walang tatanggapin ang sinuman o ang tao malibang ipagkaloob ito sa kanya ng Diyos. Kaya makikita po natin yung pangpapasakop ni John sa ating pong Diyos na buhay. Kaya makikita natin yung kanyang pagiging mapagpakumbaba sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Yung kanyang pagpapasakop. At talagang anumang meron po tayo, yan ay galing sa Diyos. Hindi galing sa atin. Sabi, from heaven. Diba? Given to Him from heaven, from God. Kaya sa panahon pong ito, nasa panahon na po tayo ng mga huling araw, na talagang sabi nga ng Timothy, na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili. Mga palalo, mga mayayabang, diba? Mga lapastangan sa Diyos. So, kaya wala tayong aasahan na magtataas sa Panginoon, kundi tayong mga mananampalataya. Itong mga huling araw po na ito. Kaya sa atin, napakahalaga na talagang tayo ay makita po sa atin yung kapakumbabaan. O, na ano bang meron po tayo, ibalik po natin sa Diyos ang papuri. Bigay natin sa Diyos yung papuri, yung parangal. Kasi ang lahat pong yan ay mula sa ating pong Diyos na buhay. Sabi nga po ng banal na kasulatan, wala tayong anumang dala nang dumating tayo sa mundong ito, wala rin tayong madadalang anuman. Kaya anumang meron po tayo, yan po ay galing sa Diyos. Pagpapakita po yun ng kapakumbabaan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kasi kapag sinabi natin, galing ito sa aking sariling lakas. Kaya kung mayroong kayamanan, dahil sa aking lakas. Meron akong magandang bahay kasi dahil sa aking sariling lakas. Meron akong sasakyan o ano paman. O dahil sa aking sariling karunungan, kaalaman, kakayahan. So, pagpapakita po yun ng pagmamataas sa harapan po ng ating Diyos na buhay. At dahil po doon, hindi na itataas ang ating pong Panginoon. Kundi ang naitataas po ay yung ating mga sarili. So, pag tayo po ay naging mapagpakumbaba, ang naitataas po sa ating buhay, walang iba po, kundi ang ating pong Panginoon. Kinakailangan Christ be exalted. So, pangalawa po, na bagay na makikita po natin sa buhay ni Juan Bautista, yung tinatawag na honesty before men. Yan. Yung katapatan sa mga tao. Sabi po rito sa verse 28, kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauna sa Kanya. Praise God. Honesty before men. Pag sinabi pong honesty, ito po yung katapatan sa mga tao o sa harapan po ng mga tao. Mahalaga po yung katapatan. Di po ba? Isa po yan sa bunga ng banal na espiritu. Yung katapatan. O, napakahalaga po yan kasi fruit of the Holy Spirit. Hindi po yan kayang gayahin ng dyablo. Yung katapatan. Yan. Kasi yung gifts of the Holy Spirit, kayang gayahin ng dyablo. Diba? Halimbawa, yung nagpapagaling, gifts yan ng Holy Spirit. Pero yung pagpapagaling, kayang gayahin ng dyablo.
Nakakapagpagaling din ang dyablo, kaya nga niyang anyong anghel ng kaliwanyagan. Pero yung fruit of the Holy Spirit, hindi kayang gayahin ng dyablo. Bawa yung pag-ibig, hindi yung kayang gayahin ng dyablo. Hindi niya kayang mahalin ang tao. Di ba? Yung katapatan, hindi kayang maging tapat ng dyablo. Kaya hindi niya kayang gayahin yung katapatan. Yung fruit of the Holy Spirit, kabaitan, kabutihan, hindi kayang maging mabait ng dyablo. Hindi kayang maging mabuti ng dyablo. Hindi niya magagaya yun. Ganon din po yung katapatan. Kaya napakahalaga yung pagiging honest po tayo, tapat po tayo sa harapan po ng mga tao. So sabi rito, paano naging tapat si John the Baptist sa mga tao? Una, yung tinatawag na confession of John. Sabi niya, I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo. So naging tapat itong si Juan Bautista. Kasi ang kwento po nito, pumunta sa kanya yung kanyang mga alagad. Yung mga disipulo ni Juan Bautista at nagtanong. Sabi nila, kasi nagsilo sila. Sabi nila, Rabbi o Guro, yung pong lalaking binautismuhan ninyo at pinatutuhanan ninyo, sa kanya po pumupunta ang lahat ng tao. Diba, sabi ng mga alagad sa verse 26, mga alagad ni John. So, nung narinig yun ni John, hindi siya apektado. Na kumbaga, hindi na siya pinupuntahan ng mga tao para magpabautismo. Kundi sa Panginoong Hesus na pumupunta yung mga tao. At hindi lang mga tao, yung lahat ng tao sa Panginoong Hesus na pumupunta. Kaya naging tapat itong si John. Sabi niya, I am not the Christ. Kaya hindi ako apektado. Kahit sa kanya pumunta ang lahat. Kasi hindi naman ako ang Kristo. So, makikita po natin dito yung katapatan ni Juan Bautista. Pag tayo po ay naging tapat, ano man po yung sitwasyon ng ating buhay, ano man ang mangyari, hindi tayo apektado ng anumang bagay. Kaya napakahalaga, maging honest po tayo sa harapan po ng mga tao. Ay ba, sa pagtatrabaho natin, dapat tapat tayo sa ating pong trabaho. Kung ang trabaho natin 8 oras, magtrabaho tayo ng 8 oras. Di ba? Sa tingin ng tao, tapat tayo. Lalo higit sa paningin ng Diyos, tayo ay tapat. Ano man yung mga ginagawa natin, sa asawa natin, dapat tapat tayo sa ating asawa. Kung asawa natin isa, dapat isa lang talaga. Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Mabuti, hindi naman tayo mga Muslim, di ba? Mga Kristiyano po tayo. Kaya, si John, naging tapat siya sa mga tao, sa harapan ng mga tao. So, maging sa buhay din po natin, kapag tayo po ay naging tapat, ang naitataas, walang iba po, kundi ang ating pong Panginoon. Diba? Nakikita ng mga tao, na talaga itong taong ito, nasa kanya ang Panginoon. Kasi makikita mo sa kanya yung katapatan. Kaya dapat tayo po ay maging totoo. Maging sa ating mga iniisip. Dapat totoo tayo. Kaya sabi ng Bible, dapat maging laman ng inyong isip. Diba? Sabi ng Pilipos chapter 4 verse 8, ang mga bagay na totoo. Dapat yun ang laman ng ating marangal, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, at kagalang-galang. Yun daw ang dapat na maging laman ng ating kaisipan. Yung mga bagay na totoo, marangal, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalang-galang. Kaya honesty before men. Si John the Baptist po naging tapat sa harapan po ng mga tao. Kaya nang dumating yung kanyang mga alagad, ang alagad ni Juan Bautista, nagpulat. Kasi nagsiselo sila. Wala nang pumupunta kay John. Naging tapat siya. Hindi ako ang Kristo. Kaya wala akong dapat na ipangamba. Kaya maging sa buhay din po ng bawat isa po sa atin,
honesty ay napakahalaga. Yung katapatan. Kaya makikita natin yung confession ni John. Pangalawa, yung tinatawag na ulit yung calling of John. Sabi niya, I am sent before him. Yung tawag kay John. Sabi niya, kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Tingnan nyo yung katapatan ni John. Sabi niya, sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Alam naman natin yung kwento ni John, di ba? Siya yung nauna sa Panginoon para ipaghanda ng daan ng ating pong Panginoon. Kaya nang lumapit sa Kanya yung mga alagad, sabi niya, hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ibig sabihin, meron talagang darating. Kaya si John hindi apektado nung ulat ng kanyang mga alagad. At naging tapat siya sa harapan ng mga tao, lalo na dun sa pagkatawag sa Kanya. Diba? Kasi ang sabi niya, sugo lamang akong mauna. Kaya makikita natin, yung tawag kay John, siya yung sugo na mauna sa ating pong Panginoon. Hindi siya apektado. At makikita po natin na nung naging popular na ang Panginoon, at si John ay, kumbaga, nagdi-decline na yung kanyang popularity, hindi apektado si John. Diba? He never deviated his calling. Ibig sabihin, hindi siya lumihis. Hindi siya lumihis sa pagkatawag sa Kanya. Pangalawa, hindi niya iniwan yung calling sa Kanya ng Diyos. Kaya naging tapat siya sa calling sa Kanya ng Diyos. Kasi minsan yung iba, kapag hindi na popular, iniiwan na ang calling. Ay, hindi na ako sikat dyan. Marami nang sikat. Marami nang mas maganda sa akin ang boses. Hindi na lang kakanta. Iniiwan na yung calling sa kanila. Mas marami nang magagaling magtugtog. Hindi na ako tutugtog. Hindi ako magiging sikat dyan. Mga kapatid, ang mahalaga rito, maitaas po ang Panginoon. Hindi po yung ating mga sarili. Marami nang magagaling magturo, hindi na ako magpapa-assign. Hindi na ako magtuturo. Pag ganun po ang attitude po natin, pagpapakita lamang po yun na gusto nating tayo yung maitaas. Christ be exalted. Kaya si Juan Bautista, hindi lumihis. Ang makita niya, nagiging popular na ang Panginoon. Di ba? Siya iniiwan na yung mga tao pumupunta na sa Panginoon lahat. Tapos sa kanya, wala nang pumupunta. Pero hindi pa rin iniwan ni Juan Bautista yung tawag sa kanya ng Diyos. At hindi siya lumihis sa tawag sa kanya ng Diyos. Patuloy siyang nagpahayag ng salita po ng ating Diyos. Yung pagsisisi. Diba? Ganun ang sigaw ni Juan Bautista. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. At kayo'y magpabautismo. Hindi siya patuloy siyang nagpahayag ng salita po ng ating pong Panginoon. Naging tapat siya sa harapan po ng mga tao. Kaya maging sa buhay din po ng bawat isa po sa atin. Yan. Huwag po nating iiwanan yung calling sa atin ng Diyos. Maging tapat mo tayo. Kahit hindi po tayo maitaas. Ang mahalaga po ay maitaas ang Panginoon. Sa panawagan sa atin ng Diyos. Kung nakikita natin, mayroong mas magagaling sa atin, hayaan natin sila. Ang mahalaga, kasi minsan ganun, kapag ikaw yung present na tumatayo, darating talagang, ipapadala talaga ng Diyos, mas magagaling. Diba, kaya nga parang kay John yan, saka kay Jesus. Nauna si John, pero yung pinadala ng Panginoon na kasunod niya, si Jesus, mas magaling sa kanya. Pero hindi apektado si John, na mas magaling ang Panginoon sa kanya. Ganon din sa buhay po natin. Ang mahalaga po ay maitas po ang ating pong Panginoon. Sa anuman pong mga ginagawa natin, sa paglilingkod sa Diyos, napakahalaga po yon, yung katapatan po sa ating pong paglilingkod. Yung katapatan sa harapan po ng mga tao. Honesty before men. Pag tayo po ay naging tapat, nakita yung katapatan sa buhay po natin, sa harapan po ng mga tao,
ang naitataas po, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon. Kaya maging tapat po tayo sa harapan po ng mga tao. So, ano man po yung mga ginagawa po natin sa ating pagkikipag-usap, di ba? Sa ating pagkikipagharap sa mga tao, maging tapat po tayo. Lalo na po ngayon, sa panahon ngayon. Ako po, marami akong na-encounter sa Facebook. Nagtatanong, sabi nila, mga babae, may asawa na po ba kayo? Sabi ko, meron na, may 2 na nga akong anak eh. Hindi na nagre-reply. Kinakailangan, maging tapat ka kagad. Kasi hindi mo alam, baka yun ay maging dahilan pa para mag-asala ka. Kasi minsan yung iba, may mga gano'n na naghahanap lang ng maluluko o yung mga gano'n. O pag hindi ka naman naging tapat, o pwede kang matukso. Diba? Kaya ako talagang automatic. Talagang sinasabi ko, kaya nga dun sa profile picture ko, ako, saka yung asawa ko, saka yung 2 anak namin yung nakalagay. Kasi pag ako lang, baka sabihin, binata ito. Kaya makita kagad nila na may asawa ko, saka may anak. Kasi pag nilagay ko lang yung mukha ko, baka yung iba matlokso pa. Ang gwapo nito. Baka binata pa ito. O, di ba? Kaya doon pa lang, ipakita mo na may asawa ka. Para hindi ka matukso sa iba. Kaya minsan may nagtatanong, may asawa na po kayo? Meron na, may 2 na akong anak. O, yung iba, hindi na nag-reply. Siguro, naghahanap lang ng, kinakailangan maging tapat tayo sa harapan ng tao at lalo na sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Honesty before men. Si Juan Bautista, kaya makikita po natin na naitaas ang Panginoon sa kanyang buhay. Naging tapat siya sa harapan ng mga tao. Una, sabi yan, yung kanyang pahayag. I am not the Christ, hindi akong Kristo. Pangalawa, doon sa tawag sa kanya, sugo lamang akong mauuna sa kanya. So, naging tapat po si Juan Bautista sa harapan po ng mga tao. Pangatlo po, na bagay na makikita po natin, pangatlong it's. 3 it's po kasi ito. At itong bagay na nagsisimula sa litrang it's. Pangatlo, yung honoring of Christ. Yung pagpaparangal sa Panginoon. So, makikita po natin, kapag pinaparangalan po natin ang Panginoon sa ating pong buhay, walang ibang naitataas kundi ang Panginoon. Kaya napakahalaga na parangalan po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Sa anumang mga ginagawa po natin. Sabi nga sa Bible, kumakain man daw po tayo o umiinom, so kinakailangan bigyan natin ng parangal ang Diyos. Ibig sabihin, anuman yung ginagawa po natin, kinakailangan napaparangalan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi sabi nung kumakain man o umiinom, naglalaba man tayo, nagtatrabaho tayo, so kinakailangan napaparangalan ang Diyos. Kapag tayo naging tapat sa ating pong trabaho, walang ibang napaparangalan kundi ang ating Diyos na buhay. Diba? Kapag sinusunod po natin yung mga alituntunin, napaparangalan ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya honoring of Christ. Paano pinarangalan ni Juan Bautista ang ating pong Panginoon? Una, yung tinatawag na John worship. Sa pagsamba ni John. Lahat po tayo narito para sumamba. Hindi po ba? So, paano sumamba si John? Sabi po rito sa verse 29, letter C, gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. So, makikita po natin na ito pong si John ay naroon sa kanya yung kagalakan. John joy is the expression of his worship. Yung kagalakan ni John, ito yung pagpapadama niya ng pagsamba sa Diyos. Kaya napakahalaga po sa buhay po natin kapag tayo sumasamba sa Diyos, dapat naroon lagi yung kagalakan. Napaparangalan ang Diyos kapag tayo'y may kagalakan sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Yung lagi tayong excited. Linggo na naman, ako'y sasamba sa Diyos. Diba?
naroon palagi yung yung kagalakan. Excited tayo palagi na sumamba sa ating Diyos na buhay. So, makikita po natin yan sa buhay po ni John. Kaya maging sa buhay din po ng bawat isa po sa atin. Napaparangalan ang Diyos kapag naroon palagi yung ating kagalakan. Sa awit 32 verse 11, rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Diba? Maggalak daw po tayo. Tayong mga matuwid. Sa Pilipos chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, sabi ni Pablo. Magalak daw po tayong lagi sa Panginoon. Lagi. Kaya dapat lagi tayong galak na galak sa Panginoon, lalo na kapag Sunday, kasi ito ay araw para sa Panginoon. Dapat palagi yung ating tanggalakan sa pagsamba sa Kanya. Ako po kapag linggo, 3:00 pa lang, gising na ako. Nakasit na yung alarm ko niyan. Kada linggo ng umaga. Talagang 3:00, gising na ako. 4:00, naliligo na ako niyan. Kasi 3:00 ang gising ko, magkakape, mga 1 oras na pahinga. 4:00, maliligo na ako niyan. Makaligo ko, diretso na ako bihis niyan. Kaya doon sa San Vicente, maaga pa lang, nandun na ako. 9:00 pang simula ng namin. Nakikita ko, doon sa amin, kasi mayroong sabungan doon, madilim-dilim pa, nandun ako, yung mga parasabong, papunta na rin ng sabungan. Nakikita ko kasi, nakabike ako, nilalampasan nila ko, nakamotor sila. O minsan, 3 sa isang motor, may dala-dalang manok. Ibig sabihin, naroon sa kanila yung kagalakan na pumunta doon sa sabungan. How much more tayo mga mananampalataya, pupunta ng simbahan, hindi gumising ng maaga. Diba? Kung yung mga unbeliever na pupunta sa sabungan, 5:00 pa lang, madaling araw pa lang, papunta na doon. Para sabong pa yun. Diba? Dapat yun ang makitaan sa buhay po natin, tayo ang makitaan. Na unang naroon yung excited. Diba? Ito nakikita siguro nila, taga San Vicente ito, magkalapit kami ng bahay niyan. Sina Sister Rose. So nakikita siguro nila, yung mga parasabong doon sa amin. At talagang maaga pa. Papunta na ng sabungan. So, ibig sabihin yung excited sa kanila para magsabong ay naroon sa kanilang mga puso. How much more sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pag ganun po lagi po tayo excited, walang malilate sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya rejoice in the Lord and be glad. You righteous, tayong mga matuwid, dapat daw tayong magalak. Kaya si Juan, sa kanyang pagsamba, naroon sa kanya yung kagalakan. It is an expression of his worship to God. Sabi niya, sa verse 29, gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Talagang naroon yung kanyang kagalakan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Pag ganun po tayo, yung ating kagalakan ay naroon, sa ganun pong bagay, napaparangalan ang Diyos at walang ibang naitataas kundi ang ating pong Panginoon. Diba? Pag tayo ay laging excited sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Lalo na sa pagsamba po sa ating Diyos na buhay. Yung mga Israelita noon, pag sumamba, talagang sa Old Testament, diba? Talagang pang-araw ng pamamahinga, walang, kahit malayo, talagang pumupunta sila doon sa tulda na kanilang pagtitipunan. Sa ating kapanahonan ay bahay panambahan. Naroon sa kanila yung pagiging excited. Kahit si Abraham, di ba? Naglakbay ng kung ilang araw para sumamba sa Diyos. May dala-dala pa. Ilang araw siyang naglakbay para lamang sumamba sa Diyos. Umakyat pa ng bundok. Hindi nagrereklamo para lang sumamba sa Diyos. O baka tayo, pag umakyat dyan sa hagdan, nagrereklamo tayo. Taas naman ito. Kakapagod. Sa iba na lang ako pupunta. Si Abraham, para sumamba sa Diyos, hindi nagreklamo.
naglakbay pa ng ilang araw. O tayo, hindi araw yung ating lalakbayin, oras lang para pumunta sa ating pong bahay panambahan. Pag naroon po sa atin yung kagalakan, gaano mang kahirap, gaano mang katas yung ating akyatin, hindi tayo magrereklamo. At walang ibang napaparangalan, kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya't naitataas po ang ating pong Panginoon pag siya po ay ating napaparangalan. Kaya yan po ang una, kung paano naparangalan ni John ang Panginoon, kung paano niya naitaas, in John worship. Pangalawa, yung tinatawag na John words. Yan. Sa mga pananalita ni John, sabi po ng verse 30, He must increase, but I must decrease. Kinakailangang siya'y maging dakila at ako namay mababa. Yan yung salita ni John. So, sa buhay po natin, ganun din ba yung ating mga pananalita? Kinakailangan maging dakila ang Panginoon sa buhay po natin at tayo naman ay mababa. Kinakailangan ang Panginoon maitaas sa ating buhay at tayo naman ay mababa. Kung gusto natin tayo yung maitaas. Gusto natin tayo yung sikat. Gusto natin tayo yung kilala. Diba? Hindi dapat ganun. So, kinakailangan na makilala po ay ang ating pong Panginoon. Siya ang madakila, siya ang maitaas, siya ang maparangalan sa buhay po natin. Maging sa ating mga salita. Katulad ni John, diba? He must increase, but I must decrease. Kaya anumang bagay po na ma-achieve po natin, praise God, praise the Lord. Laging sa papuri ang parangal. Laging sa Kanya ang kaluwalhatian, ang karangalan. So, kinakailangang maitas po siya sa buhay po natin at tayo naman ay mababa. Kaya makita po natin sa salita po ni John, He must increase, but I must decrease. So, kinakailangan tayo maging mababa. Makilala ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi tayo ang makilala. Di baling hindi tayo kilala rito sa lupa. Ang mahalaga, kilala ang Panginoon rito, makilala ang Panginoon dito sa lupa. Kasi minsan, yung mga gustong makilala, minsan yan yung agad kinukuha ng Panginoon. Diba yung Beatles? Beatles ba yun yung kay John Lennon? Nagpahayag sila. Darating ang panahon na mas makikilala kami kaysa sa Panginoon o kaysa kay Jesucristo. Diba? Ganon yung kanilang salita. O yung isang na aksidente, yung nagsalita, wasak yung sasakyan, patay yung driver. Nakilala siya dun sa ganung bagay. Namatay sa aksidente. Kinakailangan laging makilala po ang ating pong Panginoon. Siya ang maitaas sa buhay po natin. Sa ating pong application, as we grow in the Lord, we will decrease and Jesus will increase. As we grow in the Lord, habang tayo lumalago sa Panginoon, kinakailangan tayo'y maging mababa at maitaas, madakila ang ating pong Panginoon. Yan po ang lagi po nating tandaan. Habang tayo tumatagal, habang tayo lumalago, so napakahalaga na makilala ang Panginoon. At tayo naman ay maging mababa. Kasi minsan may mga tao na kapag habang tumatagal, habang sila ay lumalago, gusto nila sila yung makilala. Hindi na makilala ang Panginoon. O dati, yung una, kilalang Panginoon. Praise the Lord. Laging ganun. Yung tumagal na, ang papuri para na sa kanila. Laging sila ang gustong pupuriin, paparangalan, kung hindi mo napuri, sasama ang loob, tatampo, maghihinanakit. So, hindi po dahil, as we grow in the Lord, we must decrease, and Jesus will increase. So, kinakailangan habang tayo lumalago, tumatagal sa Panginoon,
So, kinakailangan ang Panginoon ang nakikilala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Siya po ang naitataas, siya ang nabibigyan ng parangal habang tayo dumalago sa ating pong Panginoon. Kaya, yan po yung ating application. Sa ating pong conclusion, let Christ be exalted through humility before God, honesty before men, and honoring of Christ. Hayaan nating ma-exalt, maitaas ang Panginoon sa pamagitan ng ating kapakumbabaan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Mahalaga po yung pagiging mapagpakumbaba. Isa po yan sa karakter ng ating pong Panginoon. Yung honesty, katapatan sa mga tao, napakahalaga din po. Sa harapan po ng mga tao. And honoring of Christ, yung pagpaparangal sa ating Diyos na buhay. Kaya Christ be exalted. Tayo po tumayo sa oras pong ito. Mawit po tayo ng isang awitin sa Panginoon. Awitin po natin yung isang worship. Jesus is the center. Yan. Yung ating isang worship natin pong inawit. Si Jesu Cristo lamang ang sentro ng lahat. Sabi nga po ng salita ng Diyos, fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang sentro ng lahat. Ano man ang aming ginagawa, ano man ang aming iniisip, hayaan mong ikaw ang maging laman ng aming isip, Panginoon. Sa isip namin ang mga bagay na panlangit. Yes, Lord. Glory to your name. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. At the center of it all. Once again, say Jesus be the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus.
heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na tanging sa iyo ang lahat ng bagay. Tanging sa iyo ang lahat ng papuri. Tanging sa iyo ang lahat ng parangal. Ikaw lamang ang maitaas sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati. Lord, salamat. Salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Nakatulad po ni Juan Bautista, Panginoon. Siya'y mapagpakumbaba. Siya'y tapat sa harapan ng mga tao. Siya'y laging nagbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa kanyang pagsamba, sa kanyang pananalita, Panginoon. Hayaan mong sa buhay po ng bawat isa po sa amin, O Diyos, makapagtayo kami, makapagtatag ng isang buhay na nakapagbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang, O Diyos, ang naitataas sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagat ang iyong salita ay buhay at mabisa. Ito'y makapangyarihan. Salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang buhay ng bawat isa. Hayaan mong sa buhay po namin, Panginoon, patuloy mo kaming masumpungan na laging mapagpakumbaba sa iyong harapan. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa ganang aming samarili, wala kaming magagawa. Apart from Christ, we can do nothing, O God. Kaya't panatilihin mo ang aming pagiging mapagpakumbaba sa iyong harapan. Panatilihin mo ang aming pagiging tapat sa harapan ng mga tao. Panatilihin mo, Panginoon, ang aming palaging pagbibigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan, upang ikaw ay lubusang maitaas mo sa aming buong buhay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat anak mong narito sa umaga pong ito. Ano man, O Diyos, ang kanila pong mga pangangailangan, patuloy mo silang katagpuin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na bigyan mo sila ng kagalakan, kalakasan sa mga nanghihina, pagalingin ang mga mayroong sakit at karamdaman. Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Katagpuin mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Sama-sama po namin dinadalangin, O Lord. Maging ang bayan mo, Panginoon, ang iyong divine protection, divine covering sa bansang Israel, Panginoon. Sa mga teroristang nais manggulo, Panginoon, panatilihin mo ang iyong protection sa iyong bayan, Panginoon. Lord, ikaw maghari sa iyong bayan, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, sino mang magpala sa iyong bayan, iyong pagpapalain, at sino mang sumumpa sa iyong bayan, iyong susumpain, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy kaming nananalangin para sa iyong bayan, O Diyos. Salamat po ng marami, Ama. Salamat po, Panginoon. Hayaan mong sa buhay po ng bawat isa po sa amin, anuman po ang aming mga ginagawa,
patuloy kang maitaas sa buhay ng bawat isa po sa amin at kami ay mababa lamang sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Purihin ka, luwalhatin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Well, And everybody agree and say, our